Magandang araw po sa inyong lahat. Binabati po namin ang lahat po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo ng Happy 106th Anniversary po mula po sa lahat ng bumubuo sa Iglesia ni Cristo Museum. Ang pagpupuri at pagpapasalamat ay para po sa ating Panginoong Diyos sa pagsapit po ng Iglesia ni Cristo sa ika-106 na taong pagkakatatag nito. Narito po tayo sa ikatlong episode ng virtual tour series ng Iglesia ni Cristo Museum. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Richard Palapar, at sasamahan ko po kayo at ipakikita ang ilan pa sa mahalagang koleksyon na amin pong iniingatan dito sa Iglesia ni Cristo Museum. Sa presentasyong ito ay nais naman po namin na bigyang sulyap sa inyo ang balunbon ng pagpapahayag o scroll ng paggunita na ginamit upang maging patotoo o record ng napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, ang pagsapit nito sa malayong kanluran. Ano po ba ang scroll o balunbon ng pagpapahayag? Sinasabi sa tala ng kasaysayan ng mundo na ang scroll ang unang anyo ng pag-iingat ng lathala o record, ginamit sa silangang Mediteraneo ng matandang sibilisasyon ng Ehipto. Ang mga balunbon ng pergamino ay ginamit ng mga Israelita, maging ng iba pa, bago pa naimbento ng mga Romano ang pagsasaaklat ng mga manuskrito o isinalibro na mga pahina na naging pamoso o tanyag noong unang siglo taon ng Panginoon. May mga natatanging record sa kasaysayan ng daigdig na naisulat sa parchment o balunbon, gaya ng tanyag na Magna Carta o Great Charter na nilagdaan ng Haring John ng Inglaterra noong 1215. Gayon din, naisulat sa balunbon ang pagpapahayag ng kasarinlan o Declaration of Independence na nilagdaan ng Kongreso ng Amerika na ipinasang resolusyon noong 1776. Bagamat ang maraming kaukulan o gamit ng scroll ay nahalinhan na ng mga pahinang isinasaaklat, gayunman ang scroll o balunbon ay ginagamit pa rin para sa iba pang seremonyal o kapakanang panrelihiyon. Noong ika-54 na taon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, opisyal na nagsimula ang Iglesia ni Cristo sa malayong kanluran noong Hulyo 27, 1968, araw ng Sabado, ng pangasiwaan ng kapatid na Eranio G. Manalo, ang isinagawang kauna-unahang pagsamba sa labas ng Pilipinas ng mga nagtipong kapatid sa isang bahay ng mga trabahador sa plantasyon sa number 1782 Bond Street, Eva Beach, Oahu, Honolulu, Hawaii. Bilang paggunita sa makasaysayang pangyayaring iyon, ay nilagdaan ng mga sumaksi sa okasyon ang scroll o balunbon ng pagpapahayag o kasulatan ng paggunita. Ilan sa mga pangunahing lumagda ay sina kapatid na Eranio G. Manalo, kapatid na Cipriano P. Sandoval, at kapatid na Pedro Miemban II. Lumagda rin ang orihinal na 44 na mga kapatid na mga unang naging kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Hawaii. Ang pangyayaring ito na naganap sa malayong kanluran sa estado ng Hawaii sa isla ng Oahu ang sinasampalatayanan ng mga Iglesia ni Cristo na katuparan ng paunang pahayag ng Diyos sa Isaias 43:5 na pipisanin o titipunin niya sa malayong kanluran ang kanyang mga anak na lalaki at babae na magmumula sa malayong silangan o Pilipinas. Nais naming ibahagi din sa inyo na ang isla ng Oahu ay tinatawag na The Gathering Place. Noong 1963, nakabilang sa mga migranteng Pilipino ang ilang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na mula norte ng Luzon, Pilipinas, ang dumating sa Hawaii bilang mga manggagawa sa plantasyon o taniman ng tubo at pinya. Mula sa iilang bilang, nagkakilala ang mga kapatid doon at noong 1967 ay nagsimula ang kanilang committee o panalangin ng kanilang grupo. Sumulat sila sa tagapamahalang pangkalahatan na padalhan sila ng ministro
upang mapangasiwaan ang kanilang mga gawaing espiritual at tinugon sila ng pamamahala na kanilang ipagpanata at hilingin sa Diyos ang kanilang banal na hangarin. Isinasaad sa balunbon ng pagpapahayag na sa araw na ito, ika-27 ng buwan ng Hulyo, 1968 taon ng Panginoon, ang pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo at ang gawain ng Diyos sa pagliligtas dahil sa kalooban ng Panginoon ay sumapit ngayon dito sa pulo ng Hawaii, sakop ng Estados Unidos ng Amerika. Kabilang sa mga dumalo sa unang pagsamba na ginanap sa Hawaii at lumagda sa balunbon ng pagpapahayag ay sina kapatid na Saturnino Ulep at kapatid na Catalina Bulusan Duldulaw na siyang tumugtog bilang organista sa makasaysayang pagtitipon. Ang balunbon ng pagpapahayag na ito ay matagal na iningatan sa dating museo at galeriya ng Iglesia ni Cristo. Kasama na ito sa mga unang koleksyon ng ang unang museo ng Iglesia ay buksan noong 1984 at ito ay inililipat dito sa bagong Iglesia ni Cristo Museum. Ang scroll na ito ay nakalagak dito sa replika ng bahay na pinagdausan ng unang pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa malayong kanluran. Sa lawak ng museo na ito ay nagkaroon kami ng pagkakataon na itayo ang eksaktong sukat at laki ng bahay na pinagdausan. Makikita sa mga lumang larawan ang pagkakahawig ng replika ng bahay. Noong Hulyo 27, 1995, sa ika-27 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa Kanluran, inilagay ang isang palatandaan o marker sa lugar na pinagdausan ng unang pagsamba sa Hawaii bilang paggunita sa makasaysayang pangyayari na naganap sa dakong ito. At noon namang Hulyo 27, 2018, sa ika-104 na anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at sa ika-50 taon nito sa Kanluran, pinangasiwaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang isang tanging pagsamba at paghahandog ng bagong gusaling sambahan sa Eva, Hawaii. Ang maganda at malaking gusaling sambahan ay may 810 seating capacity. Pinasinayaan din ang dating bahay-sambahan bilang kauna-unahang dako ng pagsamba sa labas ng Pilipinas o sa ibayong dagat bilang isang heritage site ng Iglesia ni Cristo sa Hawaii. May ilang mahalaga at interesanteng naka-exhibit sa loob ng replika ng gusali na inyong makikita kung kayo po ay bibisita sa Iglesia ni Cristo Museum, gaya ng orihinal na manuskritong leksyon na ginamit ng kapatid na Eranio G. Manalo sa kanilang pagtuturo sa isinagawang pagsamba at orihinal na sipi o kopya na pinagtalaan ng mga salmo o bilang ng mga awit na ukol sa tanging pagsamba na itinakda para sa makasaysayang tagpong iyon. Makikita rin ang mga larawang kuha habang binabasa ang mga nakasaad sa balunbon ng pagpapahayag, larawan ng mga kapatid na nagsidalo sa pagtitipon, isang diorama ng ginawang tanging okasyong iyon, at ang video presentation bilang pagbabalik gunita sa isang napakahalaga at magunitaing tagpo sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo mahigit kalahating siglo na ang lumilipas. Dito po nagtatapos ang episode na ito. Ikinagagalak po namin na sa pamamagitan po ng virtual tour ay muli nakasama namin kayo sa Iglesia ni Cristo Museum. Ikinatutuwa po namin na naidaragdag po sa inyong kabatiran ang mga impormasyon ukol sa Iglesia ni Cristo na nagsimula sa Pilipinas. Higit po namin ikagagalak na maunawaan po ninyo ang mga aral ng Diyos na amin pong sinasampalatayanan. Kaya kung kayo po ay may katanungan ukol sa Iglesia ni Cristo, ay maaari po kayong magtungo dito sa Iglesia ni Cristo Museum sa mga panahong bukas na po ito sa mga panauhin. O di kaya ay magtungo kayo at sumangguni
sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa mga lokal na malapit po sa inyong lugar. Nawa po ay nasihan kayo sa aming naging maikling pagtatanghal. Muli po ninyo kaming samahan sa mga susunod pa naming mga episode at lagi po naming hangarin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan.